mainit po na nagpapalitan ng kanilang pahayag ngayon, actually kahapon ito ay ang DOJ Secretary at saka ito pong si Attorney Harry Roque. Aba, mainit din po yung kanilang palitan ng pahayag sapagkat ayon po dito kay Secretary Boying Rimulya, hindi raw nabigyan ng asylum ng Dutch government, si Secretary Secretary Harry Roque. Hindi daw po nabigyan ng asylum ng Netherlands. Sige nga, pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Boying Rimulya. Sec Boying, ano masasabi mo? Dutchman ito at Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay nito. Ayon, At sapagkat hindi raw po siya nabigyan ng asylum sa Netherlands, ay mukhang lilipat siya at humihingi daw po ng asylum ngayon sa German government naman. Binanggit po ng Secretary Boying Rimulya na base sa natanggap niyang impormasyon, ibinasura daw po ng Dutch government ang asylum application ng dating presidential spokesperson at sinabi rin po ni Secretary Boying nasa Germany na si Roque at doon naman nag-a-apply para daw po sa kanyang asylum. Sumagot naman si Secretary Harry Roque at kahapon ang balita ko, yung mga video pa naglabasan, nagpa-kending, hindi naman, nagpasayaw-sayaw pa Pero ano ang sagot ng Secretary Harry Roque sa banat sa kanya sa naging pahayag ni Secretary Boying Rimulya? Sige nga, Secretary Roque, ano masasabi ninyo? Now, ang sinasabi nitong Dutchman ito at inulit ni Secretary of Justice Rimulya, ay nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano, Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan on two grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. Nandiyan po yung formal na pagrehistro sa siyudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng anong number yan? BSN number. So yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayong meron na po akong WID card, yun nga po, nagbubukas na ako ng bank account. Patapos ko marehistro po yung aking residence dito, ay mapukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan ng work permit. Ayon, narinig mo ba ang paliwanag, Nelson? Ay, malinaw ang sagutan na ni Secretary Roque at Secretary Boying Rimulya? Ayan nga, malinaw na malinaw. Mukhang napasagot lang naman si Secretary Rimulya na na-deny yung... kasi ang sabi niya, ang narinig ko, di ba? Ganun naman di ba? Ibig sabihin, hindi siya sigurado. Tinanong ata siya ng mga reporter parang ambush interview sa DOJ yun Tama. Na meron daw nagsabi sa kanya na ang impormasyon galing sa Dutchman. Dutchman. Kung sino man po yung Dutchman na yon, hindi rin po namin kilala kung sino man yun. Dutchman. Hindi ang alam ko, Dutch my boy Pero sabi po ng Secretary, itong Secretary Roque, ay pinabulaanan po niya pahayag ni Secretary Crispin Rimulya na ibinasura po ng pamahalaan ng Netherlands ang aplikasyon niya para po sa asylum. Sa Germany naman siya nag-a-apply ngayon. Yun daw po ay fake news. Ayon. Malalaman natin yan, kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi naman nalilihim ang mga... Ayun naman. Tsaka open niya mga yan. Kasi kung na-deny man ang kanyang asylum, lalabas at lalabas yan, di ba? At kung siya naman ay nag-apply sa Germany ng panibagong
request for asylum, Oh. lilitaw at lilitaw rin naman yan. Ay, tsak di ba? yun. Oo. Hindi pwedeng malihim sa gobyerno kasi mukhang kinakailangan nilang i-advise, ano? Ipaalam sa pamahalaan ng Pilipinas yun eh. Kaya nga, Oo. kasi hihingi ng paliwanag yan eh. ha? Oo. Kaya, Ay, gusto ko sanang pwede bang magpakita ng isang dance number, Secretary Roque? Kasi meron tayong direct, napasayaw pa sa kahapon eh. Nag-chant pa eh. Oo. ganun ba? Meron ayaw ko, may video ba tayo nun? Ayun ang viral ngayon sa social media eh. Ganun ba? Oo. Sa bagay Meron na tayo tayo- yan? Wala ata. Hindi, Wala, hindi. oo. Ha? Hahanapin. Hanapin pa. Yun ang kanyang suot, pati yung jacket eh. ganun ba? Parang nang asar pa eh. Oo. Kaya kung tayo ang tatanungin, Jen, Oo. una, dahil wala si Kuya Benny dito, Oo. bigyan na rin muna natin si Secretary Mulya ng Benny. Benefit of the doubt. Ha? Kasi hindi pa tayo sigurado kung Iyon sino na nga. nagsasabi ng totoo sa dalawa. Oo. Bigyan natin ng ilang mga araw. At makikita ho natin kung totoo nga ba yung sinasabi niyang na-deny yung asylum o Yan. hindi. Ha? Oo. Tsaka tayo mag-decide at sabihin natin, wala pala talaga si Secretary Remulla. Oo. Kasi baka naman totoo yung sinasabi. Oo. Di ba? Ay, well, yun nga ang kasi mukhang ambush interview. Mukhang wala rin detalyado pang impormasyon sa Secretary Boying nung tinanong sa kanya doon sa isang ambush interview yung issue na ito. Yun nga. Ang sabi niya, narinig ko lang din. Ano, ha? Yun. Yun ang latest ukol sa bagay na yan. Kasi may standing arrest order sa Secretary Harry Roque sa Pilipinas. Yun arrest order na po ito. Hindi na po ito ng hindi na po ito ng Kongreso. Kasi binawi na ng Kongreso yung kanilang arrest order para kay Secretary Roque. Kundi itong arrest order na ito ay galing po sa Angeles RTC ata kung hindi ko nagkakamali. Oo, tama, Yan, tama. Angeles RTC na po ito. Oho. Ayun. Mukhang masayang-masaya pa nga si Secretary Roque doon sa pasyal-pasyal lang pala, Germany, Netherlands. Oo. Ano ba yan? Border lang ang pagitan yan? Oo. Ganun ba? Magte-trend ka lang eh. Oo. Gusto mo, lakarin mo, pwede rin. Ganon? Oo. Ay, mukhang palakad Masyado na ako. malayo. Oo. At mukhang magkakaroon na nga raw siya ng parang SSSID, counterpart doon sa katunayan at kukuha na rin daw siya ng kanyang residence doon sa Netherlands. Talaga naman, oo. At matindi, mag-open pa siya ng bank account. Pa? Ibig sabihin, magkakaroon na siya ng pera. May pera. May pera na siya, may open na ng bank account. Oo. Pero okay pa yung dalawa eh. Malinaw magsalita, di ba? Alam mo Oo. na yung isa yung nagsasabi ng positive, yung isa naman ay negative. Ibig Oo. sabihin, kontrahan. Oo. Pero ito ang isa sa statement dyan na napakahirap intindihin, ha?